So, as much as I want na ituloy yung ating series na John chapter 2, this is a very urgent tutuwain, or kailangan natin nung pinapasabi sa atin as we march on sa ating second anniversary. Kaya I want you to i-set na yung inyong vision, ang inyong perspective, ang inyong isip at puso sa ating second year. At hindi lahat ng gawain as in outreach nakakabot ng ganun tao. Hindi lang. Kundi sa biyaya lang ng Panginoon talaga, tayo magkakaroon ng ganito. Alam niyo sa mga panahon na ito, tulad ng ganitong gawain natin, na ngayon ko na sobrang na-appreciate, unlike before, sa tagal ko nang nag-aaral ng salita ng Diyos, nagtuturo, nag-share, nasa church. Ngayon ko lang talaga as in na-appreciate ang body of Christ. Palagi ko yung naririnig pa nasa Batangas ako, dahil ko naririnig yan pag nasa mga conference ko, na ina-appreciate talaga nila yung body of Christ. Pero nung habang ako nakatingin sa kanila, hindi ko na-appreciate as such yung body of Christ. Not until sa mga panahon natin ngayon na na-appreciate ko na ng sobrang body of Christ ngayon. Why? Because hindi palaging pwedeng ikaw lang. Hindi pwede mabuhay ang isang Kristiyano na ikaw lang. No one diet for itself, no one's living for itself. Wala. Hindi pwede sa isang Kristiyano na ako lahat. No? Hindi po pwede. Noon, nung mukha nagsisimula ng gawain sa mga yampi mo, gusto ko ako lahat. Ako yung magturo, ako yung magpapakanta, ako yung mag-share, ako yung mag-hatis. Pero sa simula, nag-work pero di ka Tagalog, discourage ka na. This is very exhausting. Doon ko na-appreciate sa mga panahon na yun yung body of Christ. No? Ayun na, as we go here, nililinis kami, kanya-kanyang lugar na nililinis, kanya-kanyang toka, kanya-kanyang ginagampanan. No? Sa body of Christ, hindi pa pwede na ang kamay ang nakakita. No? Hindi pwede ang paa, siya yung humahawak ng mga bagay. Hindi pwedeng si mata lahat ang pinaka-importante. Hindi lahat. No? So, gusto ko lang share sa inyo yun dahil na-appreciate ko sobrang ngayon ng body of Christ. Lalo sa church natin. Na salamat, meron tayong pastor, meron tayong assistant pastor, meron tayong mga youth leaders na hindi lahat nakagampanan ni Pastor Nem na umutin ng mga young people. Merong mga leaders na hinahayaan ng pastor natin para malaman yung mga kailangan kasi kasugin dyan. At sa mga bata, nagturo ng mga bata. So, ewan ko sa inyo kung narinig nyo na yung body of Christ, pero ewan ko na yan, naiintindihan nyo na yun. Pero ngayon, na-appreciate ko na siya. Yan na, nagkasakit ako. Kung ako lang lahat, wala na, tigil lahat. Pero hindi. Meron pa rin talagang ibang nagpa-function. Pag may hindi pa pwedeng isang kamay, merong isang kamay pa pwede. Kaya napaka-symmetrical ng gawa sa atin ng Panginoon. Meron tayong, sa left side, meron tayong mata, sa right side, meron tayong isang mata. Napaka-galing at napaka-ganda, genius design ng ating katawan. So, isang bagay pa, before natin basahin yung text natin, totoo ang Panginoon gusto magdagdag sa ating, sa kanyang church. Church is the assembly. Kaya, samahan. Okay? Samahan yan ng mga mula sa kadiliman, inalis, tungo, at nilagay sa liwanag. Okay? Mula sa kamunduhan, inalis, at dinala sa sa kaharian, kingdom of God, kingdom of His dear Son. Yan ang church, the called out assembly. Mula rito sa point A to point B. No?
Kaya ang church ay samahan ng mga niligtas ng Diyos, samahan ng mga sinantify na ng Diyos, samahan ng mga mga binanal ng Diyos, pero lahat makasalanan. So, ang Diyos ang nag-a-add sa kanyang church. Tayong members, wala tayong kakayahan na magdagdag ng member sa isang simbahan. Wala tayong any power at all. Hindi sa magitan ko, dadami to. Hindi sa magitan ni Kuya Eli, hindi sa magitan ni Pastor Jolly, hindi sa magitan ni Pastor Noel. Walang ibang tao ang pwedeng sabihin natin, dahil sa kanya, kaya dumami to. Wala po lang ganun. Because the Lord added to His church daily such as should be saved. So, ang nag-a-add. No? Ngayon, ang question, willing ba ang Diyos mag-add sa kanyang assembly na ito? Or sa samahan nito? Alam ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. No? Alam ng Diyos kung kailan niya ililigtas ang isang tao. At alam niya kung paano yun ililigtas. Nakuha niyo? At ito ay samahan. No? Doon tayo sa salitang samahan. Kung ang Diyos ang nagliligtas at nagdadagdag sa isang samahan, ang tanong sa atin mga taga-naik, ang Diyos ba ay willing magdagdag ng tao sa atin? Yes. That is the real question. Sa ating 22nd anniversary, marching on. Dapat ito nga alam ko si Pastor Jolly mag-share doon. Dapat ito yung naka-ready ko mag-share doon. Anniversary. Kung ako. Kung hindi, fine. Ang tanong, ang Diyos ang nagdadagdag sa kanyang samahan, sa isang simbahan. The question is, ang Diyos ba ay willing magdagdag sa atin? Even also sa Calvary Baptist Church. Willing ba at gusto ba ng Diyos na magdagdag siya sa ating church? That is the question. Hindi natin pa pwedeng sisihin ang sinuman. Dahil kasi ikaw, dahil kasi yung leader, dahil kasi si kapatid, dahil si katabi kasi, dahil si ma'am, dahil si sir. We are one body. Right. Paano nga ba magdadagdag ang Diyos sa isang church? Ganito yan. Di ba pag tayo ay nililigtas ng Diyos, nakikita yung anak niya. No? At ang pagkain ng mga anak ng Diyos ay ano? Salita ng Diyos. Ano ang inumin? Yung nakaraan natin, living water. Jesus Christ din. Sa inyong living water, siya rin yung bread of life. Na pagkain ng mga anak niya, spiritually. Ngayon, hindi magdadagdag ang Diyos ng kanyang anak sa isang bahay na hindi siya makapakain. Yes. For example, isa kang tatay o isa kang nanay bilang isang babae. At may anak ka. At ikay mag-a-abroad for long time. At may anak kang maliliit, kagaya ng mga ganyan. As a newborn babe, sa 1 Peter chapter 2. Mag-a-abroad ka for long time. Matagal na panahon. Kanino mo iiwan ang anak mo? Doon ba sa isang tita niya na miski siya, di kayang pakain ng sarili niya? O sa isang kamag-anak mo, sa isang kumari mo lang, hindi mo kamag-anak. Kumari mo. Pero supplied, may pagkain ng tahanan at merong maiinom. Maayos sa tutulugan, merong bahay na maayos. Kanino mo iiwan ang anak mo? Yung picture na yon, ilipat niyo sa church. Magdadagdag ang Diyos sa isang samahan, sa isang bahay niya, sa isang church. Kung alam niya ang church na yon, kung nagdagdag siya, mapapakain yung anak niya, maalagaan yung anak niya,
At kung ang church ay hindi nagtuturo ng bread of life and living water, mamamatay yung anak niya sa loob ng church. Right. At alam ng Diyos in the future, ahead of time, na itong samahan na ito, walang pagkain dito. Dahil ang pinapakain dito, puro soft drinks. I mean, spiritually, huwag niyo literally yun. Soft drinks, junk food ang pinapakain nung tatay dyan. Okay? So sa ating 22nd anniversary, gusto natin tayo ay mag-multiply. Okay? Gamitan natin yung word na multiply kasi ang pangit ng term na gusto natin dumami. No? Gusto natin mag-multiply. Yun ang biblical word ng pag-increase. No? Hindi tayo mag-multiply at hindi, ang Diyos ang nagdadagdag, hindi tayo. Okay? Nakasunod ba? Ang church, ang Panginoon, hindi madadagdag sa kanyang bahay kung itong bahay na ito ay hindi source ng pagkain. Sana nag-gets niyo yung, sana naayos ko yung trend ng idea ko. Yun po ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kung gusto ko man i-continue yung ating series, John chapter 2, which is the first ever recorded miracle in Jesus. Pero kailangan natin itong ma-establish. Kailangan. Ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, paano tayo magiging source ng buhay to which doon magdadagdag ang Panginoon. Kasi maraming Baptist churches dito. Marami ditong so-called churches. Marami ditong pag dito. Ito yan bago tayo mag-proceed. John chapter 4 talks about true worshipers. Okay? Nag-ano tayo pero please hold fast yung mga mata niyo sa akin. Huwag niyo nang pakawalan to. No? True worshipers will worship true God. Yes. Yan ang una, number 1. True worshipers will worship true God. Okay? True TW. TG. True worshipers will not worship false God. Right. False worshipers will not worship a true God. Okay? And a false worshipers will worship false God. Right. John chapter 4 yan. Okay? Maraming churches sa paligid natin, and those are merong false God. No? At alam ng Diyos kung sino ang mga true worshipers. Alam niya yan. Kilala nila yan. Ang pangalan nila sa Bible, these are God's elect. Mga pinili ng Diyos. Those are the true worshipers. And kung alam niya kung sino mga true worshipers, hindi siya mag-add sa isang church na false ang sinasambang Diyos. Hindi siya mag-add sa isang simbahan na ang wina-worship ay false God. Okay? Parang integers lang yan. Kung alam ng Diyos, kung ikaw ay isang true, kunyari, si Jean ay isang true worshipers. Kunwari, hindi siya i-add ng Panginoon sa isang church na false ang wina-worship, false God ang wina-worship. Okay? Tandaan nyo to, guys. Kaya nga yung sa sinusugan po to ni John, 1 John, sila ay umalis kasi pinatunayan nila hindi sila kasama natin. They are false worshipers, therefore they will not worship a true God. Okay? Kaya kung false worshipers ka, hindi ka matutuwa na nasa true church ka or true God ng worship. Kaya
Kaya marami dito, akala mo member ng Calvary pero ayaw. Because they will never bow their knees to a true God. Pero ang true worshipers will never bow their knee to the false God. Yeah. Daniel. Okay? Hindi ko ito invento guys. Hindi ito invento. Sa buong Bible, ito ang kalakaran. Kaya kung true worshipers ka, you will be glad to worship. You will bend your knees, you will humble before a true God. Okay? Yan. Kaya dapat po, ang ating assembly na ito, which is the church, must worship a true God. Para mag-add ang Panginoon ng mga true worshipers sa ating church. Yes. Simple mathematics. Pero kapag tayo claiming to be a church and we are worshiping false God, God will never add to us. But rather, ito yung nakakagulat. But rather, Satan will add to us a false worship. Yes. Kaya sa loob ng simbahan, akala mo so-called churches, pero full of false worshipers. At kapag nagsimula na yan, kapag ang church, so-called, ay pinapasukan na ni Satan ng false worshipers, that church will start to decline. Hanggang sa apostasy. And they will leave their first faith. Sila yung mga churches na binanggit sa Revelation. Okay? Simple mathematics na guys. Kaya pinakapi ko kayo para maging alert kayo. Kasi pag kayo na inaantok at ito, mahirapan yung tayo maintindihan ko. Pero ito, sobrang tagal na natin tinuturo ko sa mga young people. Okay? Kaya, mga kunyong iisipin, ito, yung last. Dito na yung false God, ha? Ito na yung mga Victory, CCF, dito na yan sila. Guys, modern na po ang idolatry, hindi na yan merong rebulto na Juan. No? Ano na ang false God ngayon? Sino? Si Sel. Okay? Satan is an angel. Okay? Ang gagawin niyan, ang goal ni Satan, huwag kang mag-worship ng true God. Yan ang goal niya. Hey, everyone. Ang goal ni Satan is for you to never worship a true God. Kaya ang goal niya, bulagin ka. To blind you. Sa magitan ng magagawa siya ng mga agenda to which ang iisipin ng isang tao na ang Diyos ay ikaw. Yan. Na yan ang nilalaman ngayon ng mga false churches, which is the self. Kaya, ito po ay nagtatago sa pangalan ng psychology and philosophy. Pag itong dalawang prinsipyo na ito ay nakapasok sa church, nagsisimula na po tayong maging mga false worshipers that will worship a false God. Okay? So lumalim na tayo, pero ang point ko lang, kung gusto mo natin na tayo ay dagdagan ng Diyos, na siya ang nagdadagdag, hindi tayo, magdadagdag siya ng mga true worshipers sa kanyang church. Kung makita niya ang church ay source ng bread of life and the living waters. Which is, itong dalawang ito will boil down to Jesus Christ. Amen. Pag itong si Jesus ay hindi pinapangaral sa loob ng simbahan, God will never add to His church. Itong church na to. Kaya pag dito may tumayo at ako man o sino man with neither I or angel or anyone at tumayo rito will not preach Jesus Christ, nako, mahirap. Ito na po yung sunod natin, decline. Okay? Kaya napakadelikado niyan. Napakalaking pressure sa nagpapakain. Sa shepherd. Napakalaking pressure niya sa nagpapakain. Yan po ang gusto ko muna may settle sa inyo. So, right now, I will give you
a simple and yet direct message for everyone. Open your Bibles to Philippians chapter 1. Tsaka na lang. And verse 27. Dito lang tayo magre-revolt. Become it. Kailangan natin mag- The Gospel of Christ. Okay? So, pasensya na po yung smoke ko. Hindi pa ako nasanay sa aming school na pinagsusunod. Okay. At least hindi airplane. Okay. Let us read, everybody. Go. Philippians 1 verse 27. Only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Let's pray. Dear Heavenly Father, I dedicate to you this time that we have. Salamat po, Panginoong Diyos, for providing a place for your sons and daughters. And I thank you, Lord, for the body of Christ, na hindi pa pwedeng magsapawan, hindi pwedeng mag-take over sa bawat businesses. Merong distinct function ng bawat members. Salamat po, Lord, dahil ganyan yung po dinesign ng iyong body. And Lord, let this message, Lord, na pinapasabi niyo sa aming lahat, ay maging isang encouragement at the same time a warning for us to take. So Lord, I pray give us an open mind and open heart to receive your eternal truth by the power and guidance of the Holy Spirit. For we pray in Jesus' name. Amen. Okay? Simple lang po ito and yet direct. Take this as a personal message from God. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Conversation means your lifestyle, sabihin na natin, or your behavior. Ano ba yan? May you ba yan? Or your attitude. Okay? So yan. Sa mga nerds. Lifestyle, behavior, attitude. Ito yung ating pamumuhay. Kaya yan. No? Ito ang ating paano tayo nagbe-behave, paano tayo kumikilos at gumagalaw. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Pilipay, wala ako ngayon, pero gusto ko na kayo ay sumunod pa rin sa akin kahit wala kayo. Kahit wala ako, di nyo ako kasama. Magiging confident lang ako na kayo ay sumusunod sa akin at pinagpapatuloy nyo ang mga naituro sa inyo kung hahayaan ninyo na ang iyong buhay ay maging kagaya, kahalintulad ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Meron tayong 3 parts na kailangan dyang intindihin. The conversation, the becometh, and the gospel of Christ. No? So, saglit lang dito, no? Gusto ko lang ninyo malaman kung ano ang converse. Hindi po to yung convo sa messenger, ha? Hindi po yan yun.
Ang conversation dyan, yung ating pamumuhay. Or, dagdagan natin ng isa pa. Our communication. Our communication, which is yung ating mga sinasabi toward one another. Okay? Let your lifestyle, let your communication, let your behavior, let your attitude become the gospel of Christ. Gospel. The life, death, and burial, Resurrection. and Resurrection. resurrection of Jesus Christ. That is the gospel. Ang point ni Paul, ang inyong mga buhay ay maging kagaya ng gospel ni Kristo. Itong become it na ito, pwede natin sabihin maging kagaya. Ito ang pinaka meaning ng become it. Mirror. Or reflection. Yan. Di ba na-share ko na ito last time? Napahakuyan ko to eh. Yung ating last time nung last Friday natin, bago tayo mag-invite. Ang buhay natin ay maging salamin, maging reflection ng gospel ni Kristo. Sabihin na natin, maging salamin ng buhay ni Kristo. Sana nakikita na ano nyo na yung meaning ng verse na yan, ng phrase na yan. Maging ang buhay ninyo, maging ang inyong communication ay maging salamin ng buhay ni Kristo. Ang inyong mga communication, ang inyong behavior, ang inyong attitude ay maging salamin ng kamatayan ni Kristo. Maging ang inyong buhay, lifestyle, behavior, attitude ay maging salamin, larawan ng pagkalibing ni Kristo. Picture. Yan. Maging larawan, maging reflection, maging salamin ng pagkabuhay maguli ni Kristo. Dito tayo ngayon mag-dwell. Sa inyong mga, I'm talking about those of you Christians. Did you know, sa buong New Testament, no? Sa buong New Testament, Matthew, sinulat ni Matthew ang kanyang gospel, ang kanyang written, ano yun dito? Sinulat na yon para sa mga Hudyo. Intended ni Matthew sulatin yung kanyang gospel for the Jew. Mark, sinulat na yon para sa ano? Mga unbelievers. Sinulat niya yung ni Luke, yung kanyang epistle para kay Theophilus, which is ito yung mga merong dignified position or sa mga higher ups, no? Kasi si Luke ay isang physician, ang gusto niyang abutin ay yung mga merong, di ba, may mga degree, mga doctors and philosophers that time. Kaya ganon ka specific yung book of Luke. John is trying to reach, no, the unbelievers. Kasi kaya ipinakilala niya sa book of John kung sino si Kristo. Kaya natin pinag-uusapan dito. And book of Acts, at continuation ng book of Luke, yung kanyang second part. And the rest is Pauline epistle kay James, kay Peter. Yun na yun. Okay? Guys, yung Titus, hindi po kay Titus, hindi si Titus nagsulat na. Yun ay letter ni Paul for Titus. Ang Titus hindi yun, for Timothy. Si Titus hindi siya nagsulat ng Titus. Sinulat niya ni Paul para kay Titus. Okay? Peter, yun ay pratang epistle. Yung sinulat ni Peter ay para sa mga Kristiyano. Okay? So, kung mapansin nyo, halos lahat pala ng New Testament ay hindi intended
para sa mga unbelievers na i-consume. Ilan lang talaga yung Book of Mark, Book of Luke, Book of John, yung mga yon ay intended talaga para sa mga unbelievers na isulat. Kaya yun ang mga recommended na mga book na unang babasahin. Pero ang pababasa mo sa kanila, sige, basahin mo muna yung Timothy. Yan, napakaganda yan. Dahil ikaw, naging favorite mo si Timothy, pinabasa mo sa mga new converts, Timothy. Hindi na naiintindihan yung prinsipyo na, ano po, ang daming bawal naman. Bawal yung babae magsalita, bawal yung ganito lang. Diba? Kaya, ayan yan. Ang inyong communication, ang inyong lifestyle, ang inyong behavior, ang inyong attitude, everyone. Ang Philippians ay sinulat ni Paul para sa mga believers. This is intended for believers. Okay? Kaya ito ay message para sa ating mga believers. And by the mere fact na ikaw nakaupo dyan, I assume na ikaw ay believer. Am I right? Assume lang, assume. Assume. I can only assume na kayo ay believers. So, if you're a believer in Christ, this message is intended for you. Okay? So, first of all, ang inyong buhay ay maging salamin, larawan ng buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo ay umikot sa isang salita. Love. Pag binanggit na natin ang salitang love, diyan na pumapasok lahat ng mga sinasabi natin giving. Oops, huwag kayo matakot. Wala. Tuturo ng giving siya. The unselfish, the sacrificial love of Jesus. Ang buhay ni Jesus, mga bata, ay umikot sa buong panahon. Mga testimony nila, Matthew, Mark, Luke, and John. At ang nasumpungan din ni Paul. Umikot ang buhay ni Jesus sa pag-ibig. Pag-ibigay. Acts chapter 20. How that Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Than to receive. Let our life be a reflection, mirror of love. How Jesus lived in this world. Doon po tayo kung ating desire, mga kapatid, na I want my life to be like example of Christ. Makita ko ng mga kamag-anak ko na ako ay parang si Kristo. Hindi tayo pwedeng maging si Kristo, we will never be God. Hindi tayo pwedeng maging Diyos. Tayo ay pwedeng maging ano yun? Kasing yung buhay, example, reflection lang guys. Mirrors. Saan nyo naalala yung verse na to? Yung mirror and reflection. Sa James. Yung beholding our face na rin? Like a glass. In a glass. Pero sa James, iba yung tinukoy. Titingin sa salamin, reflecting himself, and then, as he go, he forget what manner of man he was. Tabingin siya, checking himself, Kristiyano ako. And then pagtalikod niya, unbeliever na siya agad. Yun yung sinasabi ni James na hearers of the word, but not doers. Kaya sabi niya, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, if you are claiming, kung sinasabi mo sa iyong sarili, na ikaw po ay tinanggap mo na ang gospel, guys, the whole gospel, ha? Kaya merong mga samahan na full gospel daw sila. Ewan ko, anong idea nila doon. By the mere fact na gospel yan, ito na po yan agad. Okay? Kung tinanggap po ninyo ito
ang ebanghelyo ng Panginoon, wala kang ibang narinig kung unbeliever ka pa. Wala kang ibang narinig na turo bukod dito. Kasi kung hindi ito na-share sa iyo, hindi ka pwedeng makasumpo ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng mag-respond. Kasi dito lang pwede mag-respond eh. Pag hindi ka naniniwala rito, at naniniwala ka sa tithing, hindi ka pwede magligtas. No? Kaya ako nag-Kristyano kasi grabe yung tithing eh. No? Grabe yung blessing pag nagto-tithes. Maging Kristyano ako. Walang ganun. Walang ganun. Na nasave dahil narinig yung preaching ng tithes. Maliligtas tayo ang isang kaluluwa kapag naipangaral na at narinig niya na. So then faith cometh by Hearing. and hearing by the word of God. And the word of God is plainly teaching us the gospel. Kapag ito, hindi mo ito narinig at ikay nag-claim na ligtas, how come? Paano? Okay, so I'm assuming na kayo ay isang believer. No? So ngayon, you responded or meaning inaccept mo ito. Okay? Ang ibig sabihin mo kaya ka andyan ngayon, ang ibig sabihin mo kaya ka nagpabaptize na ang word ng mga taga-sanlibutan nagpalubog. Kaya ka nagpabaptize, kaya ka nakaupo dyan ngayon because you are accepting this. Tinatanggap mo na si Kristo ay minsan nabuhay at nabuhay ng banal. Tinatanggap mo at naniniwala ka sa magitan ng pananampalataya na si Kristo ay namatay. Tinatanggap mo at naniniwala ka by faith na si Kristo ay inilibing. Ika'y naniniwala at tinatanggap mo na si Kristo ay nabuhay na muli. At siya ay nabubuhay hanggang sa ngayon. Kung may isang parte dyan na hindi ka naniniwala, you are not saved. Yes. Sir and ma'am. You are deceiving yourself. Kailangan ito paniwalaan mong apat na ito. Yung buong ebanghelyo ng Diyos. Okay? So, kung tinatanggap mo na ito, ang message sa iyo ng Panginoon, maging ang buhay ho natin ay maging larawan ng buhay ng Panginoon. Makita ho sa atin dito sa naik, sa bayan, sa Calvary, sa ating bawat lugar, makita ang buhay natin ay larawan ng buhay ni Jesus na hindi maramot kundi mapagbigay. Nakakainin niya na lang, ibibigay pa niya sa iba. Pag-ibig. Alam nyo guys, bukod sa theology, ang pag-ibig ang pinakamahabang turo. Kung pag-aaral natin ng salitang love, aabutin tayo ng siyam-siyam. Okay? Mamatay na lang si Nanay Tess, di pa tayo tapos. Yes, seryoso. Kung marirealize nyo yung salitang love sa Bible, no? Kung marirealize nyo yung salitang pag-ibig, nako, masasabi nyo rin, oo nga, ang daming aspeto ng pag-ibig. Ang buhay ko sa natin mga kaibigan, mga kapatid, ay maging larawan ng pag-ibig ng Kristo. Hindi na natin bubuksan pa. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 5, 6, and 7, andun, yun ay pwede mong isummarize sa salitang pag-ibig. Galatians chapter 3, ang sabi ni Paul, pwede mong sumahin ang buong batas sa isang salita. Love. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Love. Yes. Yan din ang susi para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Amen. Love. Love your enemies. Bless them that curse you. Ano yung bless them that curse you? Bless.
Pag sinusumpa ka, kailangan bigyan mo siya. No. Bless them that curse you means other people are saying bad things about you, but return them Quick. good words. A gracious word. Binabagsak ka sa likod mo ng mga tao. Si ano? Buhay na dati. Tapos nyo, wala na yun dyan. Okay? Sabi ni Charles Spurgeon, ang pinakamahirap mangyari sa atin, yung tayo ay islander ng ating kapatid. Okay? Pero dapat ang respond natin, huwag kang mag-reply. Never slander back. People on your back will slander you, but never slander back. Ano yung slander? Paninirang puro. Prone ang mga taong tumatayo. Kayo, nakaupo pa kayo. Okay? Pero yung mga tumatayo sa harapan, prone yan sa slander and oral defamation. Kasi, I am one against all of you. Pwede kayong mag-slander back sa akin, mas marami kayo. At mas marami kayong pwedeng magkalat. Pero, kung tayo ay nagiging picture, reflection ng pag-ibig ni Jesus, meron sa ating mag-slander sa likod natin. Pero kung gusto mo maging, ang buhay mo ay maging kawangis ng gospel, huwag kang mag-slander back. Rather, bless them. Kapatid, alam mo, harap-harapan. Kasi, ganda yung mga ugali ng mga slanderer. Pagkaharap mo, ang galing. Nakahamon ako sa buhay mo. Ang buhay mo, grabe. Kaya pagtalikod mo nun. Tay. Bless them. Alam mo, ini-slander ka niya. Sabihan mo siya ng mga gandang salita. Hindi sinungaling hindi panguto. Hindi, ano nga sabi ng 1 Peter chapter 2, wherefore, laying aside all malice, all guile, hypocrisy, envy, and all evil speaking. And as a new religion, so on so forth. Hindi mo siya parang inuuto, everyone, na parang gumanda yung boses, parang gumanda yung, no. Speaking truth in love. Kasi totoo. Alam nyo, para maiwasan yung ating paninira sa ating kapwa, puriin siya ng magandang bagay sa kanya. No? I mean, hindi siya i-worship I mean, sabihin mo siya ng mga bagay na na-accomplish na. Uy, salamat kapatid dahil tinulungan mo si Dr. Ang sarap ng luto mo kapatid. Grabe yung design mo, na-appreciate. Bihira lang yung ganda. Parang hindi ka nagsisinungaling, hindi mo siya niloloko na binobola. Hindi sounding like parang mo siyang binobola lang. As in, totoo. No? Slander pa lang yan. Bless them that curse you. Speaking curse things. Ano pa? Do good to them that hate you. Be not overcome Evil. of evil, but overcome evil With good. Tinapunan ka ng basura. Oh, tapunan din kita. That is not working the righteousness of God. It is not portraying. Hindi mo nilalarawan, kapatid, ang buhay na meron si Kristo pag ganun ang ugali natin. Dearly beloved, avenge not yourselves. Huwag mong ipaghiganti ang sarili mo. As it is written, vengeance is mine, saith the Lord. Yes. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na alam mo ang salita ng Diyos. Bakit? Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pag may gumagawa sa'yo na maling bagay, biglang magpapapap yun sa isip mo. Oops. Avenge not yourself. Huwag mo nang subukan pang maghiganti.
Why? Anong confidence mo? Ano ang comfort mo na lang bilang anak ng Diyos? Opinions. Sabi ng tatay ko eh. Sabi ng tatay ko, sa mag-iilan. Anong sabi? Huwag kang mag-retaliate. Never retaliate. Whether totoo man o hindi. Never, ever fight back. Yan po ang tinuro ng ating Panginoon Kristo. Hindi po. Yan po ang tinuro ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid. Na huwag kailanman tayo magiganto. Kung sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo yung kabila. Okay? Ano ba yun? Kinasuhan ka. No? At kinuha yung balabal, yung jacket mo. Ibigay mo na rin pati balabal. Bakit everyone? Bakit ganun? Bakit ganun ang inutos sa atin ng Panginoon? Kasi dapat ang ating buhay ay simbolo, larawan ng buhay ni Jesus. Jesus never retaliate. Kailanman hindi siya naghiganti nung siya nabubuhay. Sabi niya kay Peter, nung tinagpas ni Peter yung anong sermon, si Malchus. Sabi niya, bitawan mo yan. Sino mang nabubuhay sa espada ay mamamatay sa espada. Ginagaling niya. Imagine, si Malchus, soldier, na ang inutos sa kanya, hulihin ito at, di ba? Hulihin mo si Jesus. Pero ano ginawa ni Jesus? Pinagaling mo. Nagbakain si Jesus nang walang bayad. Nagpakain siya sa mga makasalanan. Mga taong sa latter times, yung mga nagsabing crucify him. Yung mga nag-welcome sa kanya sa templo nang may mga palaspas pa at nag-laid ng robes sa daanan para daanan niya as a Messiah. And they are the ones also who proclaim. Diba? Natin ano? Sa loob ng temple, siya ay ano? Diduraan. Binugbog, sinampal ng high priest. Ano sabi ng Bible? But Jesus never said a word. And on the cross, naapako siya sa cross. Ano sabi niya? Listen. Father, forgive them. Yes, they do. For they do not know. Na-persecute ka ng pamilya mo. They will say bad things sa mga bagay na ginagawa mo sa church. Instead of replying the people, instead of talking back, classmate will mock you. Classmate mo, imamak ka. Ayun, Bible. Uy, si Pastor. Ha? Si Bible, oh. Uy, si Sister. Si Banalan. Uy, si Banal, oh. Ayan, Banal. Your classmate will mock you. Even your professor and teachers will say bad things about your God. Instead of fighting back and talking back, just pray to God and said, Father, forgive them, for they know not what they do. And that is the example of showing love to other people. Yan po ang simbolo. Para ang ating buhay ay maging kawangis, una pa lang yan, na ang buhay natin ay maging kawangis ng buong Jesus. Binibigyan ka, magbigay ka, kahit na walang-wala ka na. Kahit ito na yung pinakahuli na pwede yung maibigay, give. It is more blessed to give. Kaya,
mga young men, bawasan na natin yung ating, guys, yung pang-aasar sa kapwa natin. Hindi po yun gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kasi ang pang-aasar, yan ay part ng evil speaking. Part siya ng pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin. And I will tell you, you will be judged by those words. Sa magitan ng mga salitang namutawi sa bibig mo, ikay mahusga. Kaya, mga kapatid, tanggapin niyo ito bilang isang paalala sa inyo na ang ating salita ay dapat maging kawangis din ng buhay. Ilay aside na po natin yung evil speaking and hypocrisy and envies. Let's move on. Bilisan na lang natin, guys. The death. Ang ating buhay ay maging larawan, reflection, picture, mirror ng kamatayan ni Kristo. Okay? Pag sinabing kamatayan, yan ay, ang ibig sabihin natin dyan ay separation. Tama ba yung spelling? Okay? Pagkahiwalay or setting apart. Okay? Alam niyo pa guys, bakit at pinapagawa ng Panginoon to sa atin? Yung sa Matthew chapter 5, mga beatitude, in chapter 6. Bakit? Kasi sa mundo walang gumagawa niyo. And by doing that, by loving other people, doon ka nagiging separated. Sa buong street na yan, sino dyan ang gagawa ng pag-ibig ni Kristo? Ayan, dito ka. Sa buong street ng bahay ninyo, buong kapitbahay ninyo, sino sa inyo doon ang gagawa ng pag-ibig? Sino magiging example ng pag-ibig ni Kristo? Ano yung kanta na ano? How can we reach a world we never touch? Ano sunod doon? How can we show them love? Right? How can we show them Christ if we never show them love? Bakit ganun? Ba't hindi makikita si Kristo kung walang pag-ibig? Because sa magitan ng pag-ibig, doon nakikita ng tao si Kristo. Dahil ang mundo na to ay walang pag-ibig dito. And we, as Christians, we should live here, separated. Paano? By loving. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disipulo nila, so shall they know if you are my disciples if you love one another. Malalaman ng nasa street na dito, malalaman ng mga taga-homeowners, malalaman ng buong Prime North na merong Kristiyano rito nagtitipon sa magitan ng pagmamahalan natin. Hindi sa pag-ibig doon sa kanila, sa pag-iibigan natin. Bakit? Kung sa atin nagsisimula ang pag-iwalay-walayan, ano yan? Sila pa man din nagtuturo ng Bible, sila yung magkakaaway. So shall they know you are my disciples if you love one another. Alam nyo, hindi nakakatuwa yung respond ng mga taga-water districts. Kasi sabi, uy, hindi na church. Alam niyo guys, hindi dapat yung nakikita ng mga tao sa akin. Doon ako na building. Are you with me guys? Yes. Kahit ganito kaliit ito eh. Aabot to dun sa labas. Kahit sa ano, Ciudad Nuevo. Pag may naganap dyan, saan dito merong Baptist Church? Ay, dun sa Prime North. Meron doon, nagtitipon sila doon. Why? Why? Paano aabot yun doon sa bagay na pagmamahal? Doon tayo magiging set apart. Let your life be an reflection or picture of the death of Jesus Christ. Separation from the world. Okay? Marami pa to guys. Malalim pa tong death na ito. Death to self, yan. Marami pa yan, pero natin ito. Ito na yung gusto ko para sunod-sunod yung ating ito. Next, let's move on. Tapusin na natin. Burial. Ano to?
Ano? Self-denial. Sa Tagalog, pagtanggi sa sarili. Okay, look at me. Ang ibig sabihin ng burial, pag nilibing mo na, okay, na merong nakaratay sa lamay, kaya siya andyan para alalahanin mo pa siya sa huling pagkakataon. At ililibing na siya after siguro a week or so. Meron mga times na ni-extend pa. Ililibing na siya. Anong idea ng pagdilibing? Bakit kailangan ilibing? Ay, parang di bumaho. No. Ang idea ng burial is to be forgotten. Para kalimutan mo siya. Okay? Kaya po inilibing ng isang patay para kalimutan. Isang picture yan guys, hindi po lahat ganun yun. Pero sa ating pag-aaral, yan po ang lumalarawan. To be forgotten. Anong picture mo? Let your life, all of you, maging reflection ng burial ni Jesus. Let your name, your accomplishment, everything that you have done before God. And let the name of Christ be glorified. Yes. Atras ka. Set aside ka. Alis ka. He must increase. I must decrease. Maging example tayo ng pagkalibing ni Jesus. Na kung saan willing siyang malibing. For a meantime, malimutan ng mga tao. Actually, akala nga ng mga disciples, wala rin. Si Mary pumunta ng tomb, hindi para i-check kung ando pa si Jesus, no. Pumunta si Mary para linisin yun at hugasan yung kasi ang tradisyon ng Hudyo, every 3 days may naglinis ng tomb. Okay? Parang inaano yung anointment, yung bibigyan ulit siya ng bagong oil, yung katawan. Bagong wrapper. Pumunta si Mary para gawin yun. Hindi para i-check kung nabuhay ba si Jesus, no. Persuaded na sila na hindi na mabubuhay ito. For a meantime, God, Jesus Christ, God in the flesh, God of the universe, God of all, of everything, in this moment, sinatabi niya kanyang glory. He thought not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him for a servant, and was made in like fashion as a man. He humbled himself and become obedient to death, even to the death of the cross. Ganon an example ng Panginoong Diyos. Pwede akong magyabang. Pwede akong, yung sa John chapter 2 natin, sabi niya, pwede akong mag-miracle pero hindi pa time. My hours that yet come. Pwedeng magyabang ang Panginoon. Meron siyang karapatan. Pero hindi. Sinantabi niya. Maybe, no, young men, dumating sa point ko na ganito rin ako. Na, while I'm sitting there, habang nakaupo ako dyan, at may nagtuturo dito, sumagi sa isip ko, kung ako tatayo dyan, ganito sasabihin ko. Mas pagaling pa sana ako. Kung ako yung tumayo dyan, ganito sana yung ano. Guys, wala po tayong po pwedeng sabihin na may nagawa na tayo. Let your name be forgotten. Sa inyo ko lang ito sasabihin at nakarecord.
Upon seeing how the church treat the pastor, na so dignified, so honored, worthy of double honor daw. And tinatrato natin ang isang pastor na, kahit sino pastor dumarating sa atin, na mayroong special seat, may special plate, may special place for him. Upon realizing this, sabi ko sa sarili ko, kung ganyan pala ang pagiging pastor, ayoko na maging pastor. Man. Kung ganyan pala ang trato sa isang pastor, ayoko na maging pastor. I'm more than willing to be called your brother than to be called a pastor and treated like that. Right. Because I am not worthy to be treated like that. Hindi ako karapat-dapat na itatanong mo. Ayoko ng special seat. Ayoko ng special plate, special spoon, special cup. Kahit anong narating mo, karapat-dapat ka pa rin sa isang styrofoam ko. Yung natin let your name be forgotten. Ganda ng word na burial. Yan pala yan. George Whitefield, one of the best, greatest evangelists who ever lived, said sa kanyang last letter, George Whitefield, I am the least of all the Lord's servants. And then finally, kaya pinagkapi ko kayo guys. Alam niyo na bakit. So, pinagkapi ko kayo kasi para ano, at pinagmerienda na, resurrection. By the word resurrection means, ano? New life. Let your life be a picture of the resurrection of Jesus Christ, which is Anila. Binagong. Pag tayo ay nasave, hindi tayo dinagdagan. Na ikaw yan, and then dinagdagan ka ng barong. Pag tayo po ay niligtas tayo ng Panginoon, hindi tayo dinagdagan ng schedule sa church. You are created once again into a new life. Yes. Kung baga, ang isang caterpillar na gumagapang sa sanga at kumakain ng dahon, at pag siya ay nag-turn into cocoon, in a cycle called metamorphosis. After weeks, lalabas siya sa kanyang cocoon at siya magiging isang butterfly na hindi na gumagapang at hindi na kumakain ng dahon. Na lumilipad na siya at umiinom na sa nectar ng mga bulaklak. Hindi na kailanman kakain ng butterfly ng dahon. Ganon ang ating picture. Pag sinabi na ikay nabuhay na maguli, you are born again in Christ Jesus, you are buried and, di ba, inubuga kalakip ni Kristo at nabuhay na maguli upang lumakad sa panibagong buhay. Ang ibig sabihin ho nun, ang inyong dating buhay, yung old nature natin, yung dati nating buhay, yung ating natural man, yung dating tayo, yun ay lumipas na. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yes. All things are passed away. Anong all things daw, caterpillar? Ano yung dating gamit niya? Gapang. Okay. Sinong nangatay dahil sa paru-paro? Wala na. Diba? Mas masarap. Ay, paru-paro. Eh, grabe, pipicture ako pa. Sino sa inyo nagpicture ng caterpillar? Wala.
profile sa inyo nung yung picture ng profile nung ano, yung screen na wallpaper natin. Caterpillar. Diba? Sino nagpatuto ng higad dito? Patuto ng higad. Kasi ayaw natin na itsura ng higad. Even kung kung sa ngayon kay Kristiyano at hindi ka namumuhay sa itsura mo noon, sabi mo, sino ligtas ka? Eto, challenge sa inyo. Tumarap ka sa salamin. Tignan mo ang itsura mo. Kung magkamukha pa rin kayo ng itsura mo noon bago ka maging Kristiyano, hindi ka tuloy na nag-ligtas. Outside pa lang yun, ha? How much more the heart? If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Wala na yung dati natin buhay. And all things, ito yun. Ito yung all things. Your communication, your lifestyle, your behavior, your attitude will become new. And by this, if your life be like the gospel of Christ, itong apat na ito ang lalabas buhay natin. At ito ang buhay ng people nito. Ito ang buhay na susundan at titignan ng mga batang ito. Ang hindi natin goal sa kanila na makabisado ang kanta. Because song will never change them. Pag uwi niya sa bahay, kahit kabisado niya ng verse, kabisado niya ng kanta, uuwi yan, magbumuro pa rin yan. Oo yan, sasayo-sayo pa rin ng ano. Dito ang bait niyan, pero sa magulang niya, kung makasalo. Bakit? Kasi hindi naman binabago ng kanta ang isang bata. Ano magbabago sa kanila? Kung ano nagbago sa'yo, hindi magbabago sa kanila. Si Kristo. Kaya, ate and kuya, kung hindi po nila nakikita sa inyo ang halimbawa ng buhay, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay muli ni Jesus, neither them will follow you. No? Bakit ang magsusulat siya? Pero di nila babasahin niya. Nakita mong tahimik ka, nakadress mo yun. Pero pag uwi niyan, ganun pa rin ang buhay. Why? Kasi hindi ito nag-reflect sa mga nagtuturo sa kanila. Maraming naging Sunday school, good news class ng mga bata, naging pastor na ngayon. Naging missionary kahit babae na. Nagsimula sa pagtuturo ng bata, totoo yun. Pero tanungin mo sila, sino nagturo sa'yo? Nalimutan ko na ito. Pero naalala ko yung tinuturo niya. Nalimutan ko na po yung pangalan niya. Pero naalala ko yung tinuro niya. Na si Kristo ang tagapagligtas at doon lang tayo maliligtas sa magitan ng pangalan. Malimutan na tayo ng mga bata niya paglaki niya. Pero tumanim sa kanila yung tinuturo niya. Yung salita ng Panginoon. Pero ang tanong, kung tinuturo mo ba ito sa kanila? At ang the best way na magturo is to set an example. Okay? If this gospel is reflecting, kumbaga, mas malalim na word, radiating to your life, sa paligid mo makikita yan. At yan po, kapag po ang bawat isa sa atin, as I close, kapag ang bawat isa sa atin, ito po ang ating conversation at nag-reflect po sa atin itong gospel of Christ sa bawat isa sa atin, and I believe and I am fully persuaded that God will add to this church. God will add to this church. Hindi malalaman nyo ang overflowing na to if this will reflect to our lives starting from, kaya kailangan ko share sa inyo habang meron 2 buwan pa bago mag-anniversary.
Ayoko yung atin sa anniversary, tapos after anniversary, Wala na. Okay? Nakita ng mga magulang, no? Nakita ng mga magulang. Ano po, isa sa pinaka nagugulat ako sa Bible eh. No? Bakit? Yung bawat disciple ng Panginoon, wala doon nagbanggit na ang birthday nila, pamilya nila. Si Paul, hindi oh. Hindi naman niya pamilya sinabi niya. Yung kababayan ko. Wala. Nabusok lang kasi yung pamilya ko. Tatay kanay ko, walang ganun, di ba? Nakatuon sila para ang buhay nila maging kawangis ng gospel. At, guys, gusto ko na matapos. Pero kailangan, guys, pagkatapos nito po, pag ito po, itong Gospel of Christ ay naging tunay na nag-reflect po sa atin, alam nyo kung bakit ang mga tao sa Book of Acts ganun na lang mag-preach dahil ang buhay nila ay sumasalamin sa Gospel of Christ. Kaya grabe nilang i-preach yung gospel sa mga tao. You know, hindi nyo kailangan kabisin yung Romans Road. Hindi nyo kailangan matapos ang Operation Go para maging soul winner. Kahit hindi ka magsalita, mga soul winner. Why? Sa magitan pala ng buhay na lumalarawan sa Ebanghelyo ng Panginoon, people will be saved. Nakita eh. Naranasan sa iyo. Yan po. Young men, kung gusto nyo maging effective preacher, evangelist, mag-reflect muna sa inyo to. Sa atin, ngayon. Let the gospel of Christ reflected in our lives. So that we can preach boldly, full of confidence. The gospel of Christ. Kasi hindi mo pwedeng ibahagi ang wala. Kaya sabi ni Peter, silver and gold have I not, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ, rise up. Nag-reflect sa buong apostles and disciples ang larawan ng Ebanghelyo ng Panginoon. And this truth, hindi na tinuturo sa mga churches. Ewan ko kung first time na ito marinig. Na isa-isahin itong mga ito. Pero ayan po. Further, tuturuan ko kayo. Pero, let's pray. Salamat po aming Ama sa katotohanan po na ito, Lord. Salamat po sa Lord sa privilege na magamit po ninyo, Lord. Kalimutan po nila ako. Ay isang tabi po ako. Tago niyo po kasi yung likuran at nawang yung anak na si Jesus ang siyang maitas. Dahil wala po ako Panginoon Diyos magagawa kung hindi dahil lang sa inyo makaya. Kung hindi lang sa busod ng banal na Espiritu, wala po akong magagawa. Dahil lahat po ng kapurihan, lahat po ng resulta, lahat ng outcome po nito, Panginoon, sa ilang pangalan, karapat dapat na may credit. Kaya, salamat po. Lord, I pray for these people. Tulungan niyo po sila po. Dahil itong work na ito, itong pag-reflect ng Gospel of Christ sa aming mga buhay is not sa aming kakayanan. Hindi namin kaya ito, Panginoon, without your help, without the leading and interference, without the intervention of the Holy Spirit in our hearts. Kaya Lord, I pray, may the Holy Spirit guide us, dwell in us, and help us